Sikat ang Turkey sa kebab, beach, at bazaars. Pero sa Bosphorus, may dalawang daloy. Dalawang direksyon ang agos doon. Preskong tubig mula Black Sea patungong Marmara sa itaas. Sa ilalim, maalat at mabigat mula Mediterranean sa lungat ang daloy. Kinakalkula ng mga kapitan ang dalawang agos. Sabi ng diver, sa lalim, bumabalik ang agos parang lumalangoy laban sa hangin. Sinusukat ng siyentipiko ang agos gamit ang instrumento. Natuklasan nilang nakakaapekto ito sa lahat, oxygen, migrasyon ng isda at arkeolohiya. Natatakpan o nabubunyag ng ilalim na agos ang lumang labi. Di tugma ang bagyo sa ibabaw sa ilalim. Sa Cappadocia ng Turkey, may buong syudad sa ilalim ng lupa, ang Derinkuyu. Ito'y labirint ng mga silid at pasilyo, 60 metro ang lalim. Dito, 20,000 tao kasama ang hayop, pampiga, kusina, paaralan at kapilya kayang magtago. Tinatakpan ng mga antas ng malalaking bilog na pintuang bato. Mula sa loob, isinasara ito na parang tapon. Nagbibigay ng hangin at tubig ang mga patayong butas. Kaya, kayang magtago mula sa kaaway ng lingguhan. Hindi ito kathang-isip. Totoong nahukay ito sa malambot na batong bulkan. Naroon pa ang makikitid na daanan, ventilasyong butas, kainan, pugon, at simney. Naniniwala ang mga arkeologo na ang unang bahagi ay itinayo ng mga sinaunang Phrygian. Dito, nagtago ang mga unang Kristiyano mula sa mga pagsalakay. Ipinapakita ng plano ang isang maayos na sistema. May mga bantay, patibong para sa sumasalakay at emergency exit. Lahat ay tulad ng isang tunay na kuta. Ang Istanbul Airport ay tunay na pandaigdigang sangandaan. Mula Ataturk, ito'y dambuhalang hub ng Turkish Airlines. Nagdagdag runway, pinabilis ang transfer. Mas mabilis ang biyahe Europe-Asia, Africa via Istanbul. Mahigit 100 pasahero taon-taon, ito ang pinakaabalang airport sa international flights. Direktang flight at maginhawang koneksyon sa pasahero, turismo, pera, trabaho naman sa bansa. May negatibo rin, ingay, traffic, pinutol na gubat. Sa logistic, malinaw ang resulta, Istanbul ang pangunahing hub ng rehiyon. Sa Turkey, mabilis maging parang pamilya ang estranghero. Aalukin ka ng tsaa, pinapahiram ng flashlight at iniimbitahan sa hapunan ng host. Normal ito, kahit sa syudad. Pangalawang sorpresa, magkasama ang tech at sinauna. Gumagana ang contactless payment sa palengke habang naririnig ang azan. Highway dumadaan sa Pader Romano at lumang bahay sa Bosphorus. Ang timplong ito ay nagpapaintindi sa bansa. Ang nakaraan ay buhay, di lang sa museo. Sa isang araw, makikita ang lumang moske, startup office at sinaunang hukay nang di lumalabas sa ritmo ng syudad. Ang implasyon sa Turkey ay parang atraksyon. Biglang tumataas ang presyo, bumababa ang lira. O mahigpit ang central bank para pabagalin ang ekonomiya. Mabilis magpalit ang presyo ang mga tindahan, hindi na mabasa ng mga mamimili. Minsan, mura ang lahat para sa turista. Pero sa lokal na negosyo, hirap. Kailangan nilang ayusin ang import, makipag-ugnayan sa suppliers at panatilihin ang kalidad. Natuto ang mga tao sa dalawang realidad, ngayon, iba ang presyo, sa susunod na buwan, nagbabago ulit. Lumitaw ang mga diskarte sa buhay. Magtabi ng dolyar o euro. Bilhin ng maaga ang kailangan. Abangan ang benta. Planuhin ang gasto sa maikling panahon. Ang kabalintunaan ay lumalago ang ekonomiya. Ito'y dahil sa turismo at malakas na serbisyo. Pero ramdam pa rin ang epekto sa bawat bulsa. Sa Istanbul, ang mga pusa sa kalye ay hindi problema. Bahagi sila ng buhay ng lungsod. Pinapakain sila ng mga residente sa pinto. Naglalagay ng bahay ang mga volunteer. Sinusuportahan ng munisipyo ang bakuna at esterilisasyon. Walang malawakang paghuli ng pusa dito. Kaya ang pusa ay mahimbing na natutulog sa bintana ng butik. Bibigyan siya ng gatas ng barista. Walang magtataka, may dokumentaryo tungkol sa pagkakaibigan na ito. Ang Kedi ay naging sikat. Bumisita ang mga turista para makita ang mga pusa. Ang mga daungan at lumang lugar ay may symbiosis sa kanila. Ang pag-aalaga sa kanila ay parte ng kultura. Naroon ang paggalang sa maliliit na kapitbahay. Ito ay nasa buong lungsod. Ang mga Turko ang pinakamaraming umiinom ng tsaa sa mundo kada tao. Mula Rize, abot ang tsaa sa opisina, barberya at palengke. Ito ang panggatong at panlipunang pampadulas ng buhay. Sa syudad, naghahatid ng tsaa ang mga tindero. Hindi presyo ang simula, kundi alok ng tsaa. Gusto rin nila ang kape. Ngunit siya ang nagbubuklod sa hindi kilala. Pinapaluwag nito ang tawaran at ginagawang ritual ang pahinga. Kahit sa istasyon, laging may samovar. Walang tsaa, kulang ang transaksyon. Kung mahaba ang biyahe, nawawala ng saysay ang araw. Ito ay paraan ng pagkakaisa, hindi lang basta ugali. Naging katedral ng Byzantine, moske ng Ottoman at museo ang Hagia Sophia sa 1500 taon. Noong 2020, ginawa itong muling aktibong moske. Ang mga mosque ay tinatakpan tuwing oras lang ng panalangin.
Bukas ang templo sa mga bisita sa ibang oras. Hindi nawawala ang mga pagtatalo. Para sa ilan, ito ay pagpapanumbalik ng katarungan at karapatan ng bansa. Para sa iba, ito ay suntok sa ideya ng museo bilang pandaigdigang kultura. Gayunpaman, ito ay simbolo ng balanse ng tradisyon at pandaigdigang turismo. Pinapanatili ang sagrado para sa mga mananampalataya. Tumatanggap ng bisita nang hindi nawawala ng dignidad sa loob ng bansa. Ang Göbekli Tepe sa timog silangan ng Turkey ay nagpabago sa pananaw sa ating nakaraan. 12,000 taon na ang nakalipas, may T-shaped na batong haligi na may ukit hayop doon. Ito'y bago pa ang seramika, gulong at pagtatanim. Nangangahulugang ang malalaking ritual at templo ay nauna pa sa mga lungsod. Ang kalapit na Karahan Tepe ay nagpakita na hindi ito nag-iisang kababalaghan, kundi isang network ng mga sinaunang santuaryo. Nakita sa paghuhukay ang sentral na haligi at bakas ng bubong. May mga kanal din para sa tubig at bihirang pigiran ng tao sa pader. Kadalasang hayop lang ang inilalarawan doon. Ito'y pahiwatig sa papel ng tao sa mga ritual. Nagtatalo ang mga siyentipiko kung ito ba ay panandali ang pagtitipon ng mga ngaso o simula ng pamumuhay. Ngunit sumasang-ayon sila sa isang bagay. Hindi ito maitatayo ng walang koordinasyon ng malalaking grupo at sobrang pagkain. Nangangahulugang ang pananampalataya at pagdiriwang ay maaaring nagkaisa sa mga hiwalay na komunidad. At naging unang komplikadong lipunan. Ang Cappadocia, na may tanawin parang sa Mars, ay nagiging lumilipad na parke ng atraksyon tuwing umaga. Daan-daang hot air balloon ang umaakyat halos araw-araw sa panahon ng season. Sikat ito sa ligtas na paglipad ng marami. May matatag na hangin at subok na ruta. Mahigpit ang lisensya at malinaw ang sistema ng pagkansela sa maliit na panganib. Kadalasan, dito unang lumilipad ang mga baguhan. Pagkatapos, bumabalik sila kasama ang kanilang mga kaibigan. Sa likod ng ganda ay disiplina. Ang mga team sa lupa ay sumusubaybay sa mga trajektorya. Ang mga piloto ay nagpapanatili ng distansya at taas, kaya't ang bilang ng malubhang insidente ay napakababa. Ito ay sa daan-daang libong oras ng paglipad. Ang tanawin, na parang mula sa ibang planeta, ay hindi nakakatakot. Sa halip, ito ay abot kayang adventure. Ito ang 10 katotohanan tungkol sa Turkey. Kung may natutunan ka, mag-like at mag-subscribe. Huwag palampasin ang susunod na episode tungkol sa isa pang kawili-wiling bansa. Paalam!